Hey guys, yes, it's me, Jera. So, today's video is going to be quite different from my previous vlogs. First reason is because in this vlog, I will be having a script. For all you know guys, sa mga previous vlogs ko, hindi ako gumagamit ng script. On the spot speaking siya, kasi mas comfortable akong nagsasalita on the spot. Parang mas totoo yung sinasabi ko. But that doesn't mean na hindi totoo yung sasabihin ko sa vlog ngayon. Second reason naman is that this will be my first time doing a shoutout vlog sa mga co-YouTubers ko, saying kind words to them naman. So, without further ado, let's get started. Number 1 is I Am Supermar. I Am Supermar actually ang reason kung bakit gumawa ng shoutout vlog na to because he commented in one of my videos na nagpapa-shoutout siya. So, sabi ko naman, why not hindi ko siya bigyan ng shoutout? And then, nung pumasok sa isip ko na magbigay na rin ng shoutout to others. So, moving forward, yung mga vlogs ni I Am Supermar is all about his lifestyle. May mga vlogs din siya na mga tutorial, like yung recent vlog niya na how to edit his Instagram feeds and how to go on live on Instagram. Meron din naman siyang mga vlog na he will talk about one certain topic and then magbibig siya ng opinion niya doon. Supermar din kasi makikita mo sa kanya na gusto niya yung ginagawa niya. Nandun yung passion, yung hard work niya. Lahat yun makikita mo doon sa video niya. Kaya kung ako sa'yo, ituloy mo lang yan. Sabi nga ni Will Dasovich, hashtag para sa vlog. Number 2 naman is Joyce Acusa. Si Joyce Acusa is a lifestyle vlogger. Nagpa-vlog siya ng mga kung ano man yung nangyayari sa buhay niya. So, nung nanonood ako ng mga vlogs niya, nagulat ako na kumakanta pala siya, na may boses siya, na marunong siyang kumanta. So, may hidden talent pala tong si girl. So, if ever yung Joyce Acusa, I will start covering songs na on my YouTube channel. Then, I'm 100% sure na magiging successful ka dyan. And actually, si Joyce, dalawang beses niya na ako inaaya makipag-meet sa kanya since malapit lang yung workplace niya sa workplace ko. And lagi din naman akong nandun malapit sa workplace niya, which is sa BGC. Pero laging hindi siya natutuloy dahil sa hectic schedules. Kahit kasi sa last days ko, busy din ako. Alam mo na. And then sa second comment niya dun sa recent vlog ko na sana magkita na kami and then mag-collab naman. Sabi ko naman, it's time na siguro to meet her. So, sabi ko naman, by next year, makakapag-collab na kami. And Joyce, that's a promise. Number 3 is Smile Tumbongera. I really love Mel Tumbongera kasi napaka-energetic niya and she's so herself when vlogging. Actually, niname ko siya as the Reyna ng mga challenges. Actually, dalawa sila. Pero mamaya ko na siya ipapakilala yung isa after ni Mile. So, my favorite challenge na ginawa ni Mile is yung Christmas Decorate Yourself. Dito kasi lumabas yung pagka-creative and pagka-fashionista ni Miss Mile. Siyempre, hindi lang mga challenge vlogs yung mga ginagawa niya. Meron din siyang mga sit-down vlog where she's talking about one topic. And recently naman, nag-unbox naman siya ng package niya from the Philippines. So, Miss Mile Tumbongera, please don't stop making your viewers smile. And more challenges to come. Number 4 is Tambayan ni Chai. Si Chai yung kanina sinasabi kong isa pang Reyna ng mga challenges. So, marami na nagawang challenge vlogs si Chai. But ang pinaka-favorite ko is yung banana challenge niya. Nakakaloka kasi yung challenge where you have to peel off the banana using your mouth while you are blindfolded. Natawa ako dun sa part na hinahanap ng bibig niya yung banana. Ganun ka rin siya. So, natatawa ako doon. Natatawa lang ako dun sa facial expression niya. Tulad nga ni Mile Tumbongera, hindi lang mga challenge vlogs yung mga ginagawa niya. Meron din siya mga kwento, may mga ganap. Just like what I've said to Miss Mile Tumbongera. So, Chai, please don't stop making us smile and bring us laughter. And more challenges to come. Number 5 is Pinoy in America. I think ang real name niya is Ben. Kasi yun yung nakalagay dun sa my name niya, besides na Pinoy in America, is Ben Core. So, I think Ben talaga yung pangalan niya, if I'm not mistaken. So, Pinoy in America is really fun to watch. Nakakatuwa talaga panoorin si Pinoy in America, lalo na whenever he's with his wife. Itang bonding nila mag-asawa, and sa totoo, nakakaingit talaga. Other than his vlogs with his wife, favorite ko yung nag-rap siya with Super Janja. So,
So, nakakatuwa lang kasi yung wittiness niya lumabas dito sa vlog niya na yon. Gusto ko yung last line nung rap nila na punasan mo, laway mo, tears and sweat. There. Si Kuya Ben ang pinaka-witty and funniest vlogger I know na pinapanood ko ngayon. So, message ko kay Kuya Ben, continue bringing us laughter sa mga vlogs mo and ipakita mo sa America that you can still do your best kahit na mahirap ang life sa America as a Filipino. God bless! Number 6 is Shy's mode. I would really love to be friends with Miss Shy. First narinig ko pala yung diction and accent niya. Natuwa na ako. I'm not making fun of how she speaks. Rather, I find it cute. Kasi simple lang siya, wala siyang artist sa pananalita tulad ko. At parang nakikita ko si Miss Miriam Defensor sa Tiago sa kanya. Medyo may similarity sila sa mata, sa pisngi, sa lips. So moving forward, si Miss Shy is a lifestyle and beauty vlogger. So sa mga vlogs niya, pinapakita niya yung lifestyle niya together with her family sa Sweden. Favorite vlog ko na ginawa niya is yung birthday ng hubby niya, kung saan kumanta siya nung happy birthday in their language niya sa Sweden together with her daughter. Yun, ang cute lang pakinggan. The next na favorite vlog ko sa kanya is yung What's in my overnight backpack. Paano ba naman ang shala-shala? Yamanin ang bag. Shalin. Nakakaingat ba? So, message ko kay Miss Shy. Continue sharing as your lifestyle sa Sweden and God bless you and your family more. Number 7 is 116. So, Sir Joseph is 116. So, tulad din ni Miss Shy, sinishare din ni Sir Joseph ang lifestyle niya naman sa Finland. Siyempre, ang favorite vlog ko naman ni Sir Joseph ay yung lagi niyang kasama or pinapakita si Bilog. Sobrang cute kasi ni Bilog. Baby pa lang siya, kapal-kapal na ng buhok niya. Gusto ko rin sa vlog niya ay yung tuwing nakakakita ako ng mga kapal na snow. Naingit kasi ako kasi hindi pa ako naka-experience ng snow ever in my life. So lastly, nagustuhan ko din yung collab video nila ng mga YouTube friends niya. Yung kinanta nila yung 12 Days of Christmas parody nila. Kung saan kumanta si Sir Joseph. Natuwa lang kasi ako na narinig at nakita ko siyang kumanta. Kasi yung sa mga previous vlogs niya, parang laging serious yung face niya. Hindi naman lagi. Nag-i-smile naman siya. Pero syempre, iba pa rin makikita mo yung pinapanood man ako makakanta na hindi naman nila laging ginagawa sa vlog nila. So yun, message ko kay Sir Joseph, continue sharing as your lifestyle dyan sa Finland and regards kay Baby Bilog. Hi! Number 8 is Super Jangjang. Super Jangjang is a lifestyle and singer-composer. Yes, you heard that right. Singer-composer si Kuya Jangjang. Sinishare niya yung mga original songs niya sa YouTube, which is nakakatuwa naman. Pinaka-favorite original song ko na ginawa niya is yung Stalker Mode. Sabi ko sa kanya, parang patama sa akin yun. Relate na relate ako. Kasi ako myself, I'm a great stalker. In a nice way naman. So, message ko kay Super Jangjang, continue mo lang yung paggawa ng original songs mo na yan. Support natin ang OPM. And sana next year makasali ka sa Himigan Dog. And I'm sure mapapansin ang mga compositions mo. And I want you to know that you got all our backs and support. So, more power and God bless. Number 9 is Jovel Manapan. First vlog ni Kuya Jovel na napanood ko ay yung kausap niya yung pusa sa intro. Nagawa lang ako kasi meron siyang sense of humor. At sa mga simple niyang vlogs, na-impress na ako sa editing skills niya. Magaling siya as a beginner and as a growing channel. Kung ile-level ko siya sa mga may pangalan sa YouTube, isusunod ko siya kay Daniel Marsh. Wow! At kung kaya ko lang kontrolin ang system ng YouTube, ilalagay ko lahat ng videos ni Kuya Jovel sa trending tab. Kasi this man deserves a recognition. Kuya Jovel, ipagpatuloy mo lang yan, seek editing skills mo, and sana mas rumami pa ang mga supporters mo in the near future. So, more power and God bless you more. Number 10 is Christine Jem. Jem is a makeup and fashion enthusiast. Actually, isa si Jem sa mga kakilala kong newbie sa YouTube na napakabilis ng grow sa YouTube. Kasi imagine, in a few months, naka 1,000 subscribers na agad siya. Hooray for that, Jem! So, yung mga vlogs niya is more on how. Like yung Divisoria haul niya, Taytay haul, kung saan pinapakita niya yung mga binili niyang items in a cheap price and nagbibigay din siya ng ideas kung saan yun nabibili. Of course, gumagawa din si Jem ng mga makeup tutorials.
Si Jem kasi indeed is so beautiful. Maganda kasi ang register ng mukha niya sa camera at model type talaga ang peg niya. And for all you know guys, I and Jem really know each other. Kasi we used to be workmates sa company ko ngayon kung saan nag-resign na siya. But sorry guys, I won't be talking much about Jem kasi we will be having a collaboration by next year January. And from there, mas makikilala niyo pa kung sino talaga si Jem. See you, Jem! Number 11 is It's Brandy. My friendship with Miss Brandy all started with a turkey comment. Nag-comment kasi ako sa video niya nung Thanksgiving. Sabi ko na medyo matagal-tagal na ako hindi nakakain ng turkey. So, nag-comment back naman siya. Sabi niya, don't worry, kapag uwi ko sa Pinas, ititreat kita. So, dyan nag-start ang friendship namin. Marami akong kinaingitan kay Miss Brandy. First, ang ganda-ganda niya. Napakakinis niya. Ang galing-galing niya pumorma, truly fashionista. At na mas kinaingitan ko pa, ay yung nagwo-work siya sa New York City. For all you know guys, Dream City ko ang New York at doon magtrabaho in any position sa magazine company. And Dream City ko din yung na doon ako mag-celebrate ng Christmas. Nainggit kasi ako dun sa movie na Home Alone, yung kay Macaulay Culkin. Parang ang saya-saya mag-celebrate ng Christmas sa New York. So hopefully, sooner, doon naman ako mapag-celebrate ng Christmas. So, yun lang. Message ko kay Sis Brandy. Stay beautiful and young. And hope to see you sooner. And last but not the least, at number 12, my YouTube crush, Can You Vlog? Sige, wait. Palitan ko na natin yung music. Naiyak tuloy ako kasi hindi niya alam na crush ko siya. Well, ngayon, alam niya na dahil alam ko pinapanood niya to. So, I first saw Ken sa Instagram. I was like, love at first sight. But I forgot to follow him. What a stupid move. So, Ken, if you would like me to be updated at your life, follow mo ako sa Instagram ko at Jara Galera and I'll follow you back na lang. Thank you. Kasi hindi ko makuha yung Instagram mo kung ano ba. And then from there sa Instagram, nalaman ko na nag-YouTube si Ken. So doon ko nakita at napanood yung most awkward first vlog niya. Then nakita din ako sa kanya. So kapag pumunta ka dito sa Pinas, don't forget to tell me or update me. Kasi magko-collab tayo. Boyfriend tag. Charot! Asado talaga. But seriously, kapag pumunta ka talaga dito, we will be having a Tagalog tongue twister challenge. Kasi gusto kong marinig kay Tagalog ka. I know that you are fluent in English at nakakaintindi ka naman ng Tagalog. Gusto ko lang marinig at makita yung inner na pagka-Pilipino mo. I think that would be fun, right? So, yun lang. See you soon, Ken. Kidding! So, there you have it, guys. If you would like to visit their channel, ilalagay ko lahat ang link nila doon sa may description box sa baba. At sa mga hindi ko pala naisamang YouTuber sa vlog na to, I'll make it up to you guys sa mga susunod kong vlogs. I promise that. If you like this video, make sure to give it a thumbs up. And if you have comments and suggestions, don't forget to comment all of them down below. And if you haven't subscribed yet to my channel and want to see more of me, please don't forget to click that red button. So, I think I'll see you on my next vlog, guys. Bye! We could